Magandang gabi sa inyong lahat muli mga kapatid. Maraming salamat na tayo ay muli po nakatipon-tipon sa ating mga tahanan upang tayo po ay muling dumulog sa ating Panginoon ng sama-sama sa pulong panalangin natin ito, lalo higit yung ating pong patuloy na pagpapalalim ng ating pong relasyon sa ating pamilya at lalo higit po sa ating Panginoon. Nawa mga kapatid, sa gabing ito, muli tayong makarinig, mabigyan ng inspirasyon at patuloy na mahamon tayo sa mensahe na ihahatid po sa atin. Sumandali po tayong manalangin mga kapatid. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gabing ito kami nagpapasalamat na muli tinipon mo ang bawat isa sa loob ng tahanan ng iyong mga anak upang sa gayon ay sama-samang makipag-ugnay sa iyo. Sama-sama, O Diyos, na buksan ang bawat mga puso at isipan at ang buo naming pagkatao upang ito ay iyong panahanan at upang maipahayag sa amin ang iyong mga salita na nais mong aming gawin at aming isapamuhay bilang kabahagi sa iyong katawan at bilang kabahagi sa pamayanan ng mga mananampalataya. Panginoon, sa gabi pong ito, naway buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, na siyang pagtatamnan ng iyong mga salita ng buhay. Nawa, Panginoon, mabigyan kami ng pangunawa upang sa gayon ang mensahe na iyong ipaparating sa amin ay tunay na ito'y magbigay ng hamon sa amin upang kami makapamuhay bilang iyong mga anak nang naayon sa iyong kagustuhan at kalooban. Panginoon, manahan ka nawa sa amin. Inaanyayahan namin ang iyong banal na Espiritu na siyang manguna sa aming gawain ng pagbabanan. Samahan nawa kami hanggang sa matapos ang aming gawain. At nawa dakilang Diyos, mapasa amin din ang iyong karunungan at patuloy mo kaming buklurin ng iyong walang hanggang pag-ibig. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa gabing ito, mga kapatid, ang ating pong mensahe ay pinamagatan kong Let Love Be Genuine. Hango po ito sa aklat po ng mga taga-Roma, chapter 12, verses 9 to 13. Atin pong buksan ang ating mga Biblia at samahan po ninyo ako sa pagbasa. Na ganito po ang sinasabi. Maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba na higit pa sa pagpapahalaga ninyo. Pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Tumulong kayo sa mga nangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong puso sa mga taga-ibang lugar. Tayo po'y pinagpala ng Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Ang bawat tao po mga kapatid ay lumalago sa iba't ibang aspeto ng kanyang buhay. Pisikal, lagi po natin itong pinalalago. Ang mental, social, emotional, kasama na po ang spiritual. Kapag sinabi pong spiritual ang ating palalaguin, of course kasama po dyan yung ating mga pag-aaral, pakikinig sa mga salita ng Panginoon, pagninilay-nilay nito, pakikibahagi sa ating kapwa, mananampalataya, at ganun din, kasama rito ang ating paglilingkod, kasama rito ang pagpapalalim at pagpapatatag ng ating pananampalataya, paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. At marami pa pong iba. Hindi po basihan ang pagiging matagal ng kaanib sa iglesia ang paglagong espiritual. Pagkat ang paglago ay isang uri ng pagbabagong nagaganap sa espiritual, mula sa kalagayang pagiging sanggol sa pananampalataya, patungo sa pagiging may gulang sa pananampalataya. Hindi nagaganap ang pagbabago sa loob lamang ng maikling panahon. Maaaring bumilang ito ng mahabang panahon, depende po sa
kakayahan, dedikasyon at pagganap ng isang Kristiyano sa kanyang buhay espiritual. Pagkat maging ang matatagal na po sa pananampalataya ay mayroong tendency na itatwa ang kanilang pananampalataya. Maaaring isantabi ito, ipagwalang bahala ito at talikuran ito. Ang church po ay isang community o komunidad ng mananampalataya. Isa pong pamilya ang turingan dahil mayroong isang bagay na nagbubuklod sa atin at ito po ang pag-ibig ni Kristo. Kapag sinabing pamilya, dumarami ito sa bilang, mas lalaki at lumalagong pamilya. Ngunit hindi lamang po bilang ang pinag-uusapan dito, kundi ang kalidad, yung quality ng ating faith. Buhay na patuloy na lumalalim at nakaugat kay Kristo. Matagal na tayong mga mananampalataya at dapat nating maranasan ang tunay na pagmamahalan sa iglesia. Lovingly sharing our lives with one another. Ito pong essence ng isang komunidad o komunidad ng mga mananampalataya. Paul echoes Jesus in calling attention to love as the key moral norm for God's people. Papaano po ba natin malalaman na lumalago ang ating pananampalataya? Una, naroon ang tunay na pagmamahalan. Maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba na higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Lahat po ng tao ay naghahangad po ng pagmamahal. Naghahangad na siya'y mahalin at magmahal din sa kanyang kapwa. Yung totoo at hindi fake. Sapagkat sa mundong ating ginagalawan, marami na pong naglipa ng fake. Di lamang po news, maging ang ating pakikitungo sa ating kapwa ay nagiging fake. Pero sa iglesia po, sana matagpuan natin ang tunay na pagmamahal sa isa't isa at pakikitungo sa isa't isa. Sa totoo at tunay na mga Kristiyano lang natin makikita ang totoong pag-ibig na galing din naman sa Diyos at walang halong pagkukunwari. Kaya nga po, genuine love. Sabi po ni Thomas Schreiner, isang American New Testament scholar, people can be externally kind and nice. Totoo man naman po ito mga kapatid. Yet, lack genuine love and affection for others. Hindi po pinag-uusapan kung mabuti ang taong pinapakitunguhan natin. Mabuti rin ang pakikitungo kapag masama rin ang pakikitungo. Kundi tumutukoy po ito sa lahat ng ating kapwa. Mabuti man o masama ang ating tingin at pakikitungo nila sa atin. Hindi po natin pwedeng sabihin mahal natin ang kapwa dahil mayroon tayong personal na interes sa kanila. O sila lamang gusto nating makasama o makasalamuha at ang iba dahil ayaw natin, hindi natin ipapakita at ipapadama ang tunay na pag-ibig. Take note mga kapatid, tayo'y umiibig sa ating kapwa at ang pag-ibig na iyan ay mula sa pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. Kung kaya hindi dapat pakitang tao lamang. Kung sinasabi natin mahal natin ang Diyos, ngunit hindi naman natin mahal ang ating kapwa, tayo lamang ay nagbubulaan. Pagkat ang pag-ibig natin sa Diyos ay dapat patungo sa ating kapwa, regardless sa status ng buhay, itsura, pinag-aralan, lahi, o relihiyon, sila kabilang. Tunay na mahirap ibigin ang kapwa dahil we have different personalities. Meron tayong iba't ibang backgrounds po sa buhay. Minsan tinitingnan natin ang background ng buhay ng ating pakikisamahan. Kapag pangit, ayaw nating pakisamahan, ayaw nating makikasalamuha. Iba ang tingin natin. Tingin natin sa ating sarili, tayo righteous at sila hindi. We have different likes and dislikes. Hindi pwedeng sabihin mahal natin sila na hindi naman natin nakikita sa ating mga gawa o hindi pinapakita nito sa ating mga gawa. Paano natin maiibig ang Diyos na hindi natin nakikita kung ang ating kapwang nakikita natin at nakakasalamuha ay hindi natin kayang ibigin? Our love must be sincere. Kung atin pong titingnan ang origin ng salitang sincere, binubuo po ito ng dalawang Latin words na sine at sera.
Kapag pinagsama mo ang dalawang salitang ito, ang ibig sabihin po ay without wax. Sa ilang centuries po na mga nakaraan, kung ang isa pong magpapalayo ay gagawa po ng vase o bowl, may nilalagay po silang stamp o seal dito. Ito pong seal na ito, tanda po na perfect, flawless ang pagkakagawa ng vase o bowl na ito o banga. Pero kung may crack po ito, during the baking process pa lamang, maglalagay po sila ng patch, pantapan sa pamamagitan po ng paglalagay ng wax bago pa po nila ito i-glaze sa kabuuan. Love must be sincere, sabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Without flaws, walang kapintasan, no pretense, no sham or sham. Hindi po half-hearted, but 100% genuine. Ito yung pagmamahal na ibinibigay natin sa Diyos patungo sa ating kapwa. Ano po ba ang basis ng ating pagmamahal sa ating kapwa bilang mga Kristiyano? Tayo po ay nasa isang katawan ni Kristo. Ang isang katawan ay maraming bahagi at iba't iba ang kanilang function. Dahil tayo ay nasa isang katawan ni Kristo, we belong to each other. Kaya po sana ang pag-ibig natin ay walang wax. We should love one another because we join to each other spiritually in the one body of Christ. We belong to Christ, we also belong to each other. Ibig sabihin lamang, mayroon po tayong responsibilidad na mahalin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Walang halong grudges, walang halong hinanakit sa kapwa, walang backstabbing. Hindi po natin maaaring paghiwalayin ito. Kaya ang dami pong church na mga wasak, nahahati-hati-hati dahil hindi po natin ito nauunawaan at ito'y pinaghihiwalay natin. Lahat po ng matapat sa pananalig kay Kristo Jesus ay dapat maging tapat sa isa't isa bilang magkakapatid kay Kristo na may tunay, magandang loob, magiliw na pagmamahal. Dapat po tayong magmalasakit sa kapakanan, pangailangan at kalagayang espiritual ng ating kapatid. Nakikiramay sa kanila at tumutulong sa panahon ng kanilang mga kalungkutan at kahirapan ng buhay. Dapat po nating igalang ang bawat isa. Masiglang pinahahalagahan ang mga magagandang katangian na nasa kanila, nasa ibang mga mananampalataya. Hindi po tayo dapat titingin lamang sa ating sarili na tayo ay mayroong magandang katangian at sila'y wala, dahil ayaw natin sa kanila. Hindi tayo dapat maging makasarili. Ang pag-ibig ng Diyos na kanyang pinakita ay pag-ibig na sakdal, pag-ibig na hindi makasarili at pag-ibig na handang magsakripisyo. Ito po ang pinakamataas na uri ng pag-ibig. Nahayag ito ng siya o ng Diyos Ama ay magkatawang tao sa pamamagitan ni Jesus. Ipinamalas niya ang pag-ibig na dalisay sa atin. Kung magtataglay tayo ng ganitong pag-ibig at magagawa nating tularan ang kanyang ginawang pagpapakababa, kung magkagayon ay nagkaroon na ng pagbabago sa ating pananampalataya. Pagbabagong ito ay lumalago, lumalalim, at lumalawak. Taglay ng Iglesia ng Diyos ang mga aral, ang mga katuruan o doktrina na ang bawat isa ay dapat na mag-ukol ng pag-ibig sa kapwa. Pag-ibig na hindi mapagkunwari, tunay na pag-ibig gaya ng sa Diyos. Hindi sa pamamagitan ng salita lamang, kundi sa pamamagitan ng gawa at katotohanan. Sometimes relationships bring disappointments and even hurt. People let us down dahil po sa mga ganito. Misunderstandings spoil what at one time was a very happy relationship. Nawawasak ang mga magandang relasyon dahil sa mga misunderstandings natin sa isa't isa. When there is such a breakdown in a relationship, for whatever reason, ano ba ang ating ginagawa? Do we feel disappointed and hurt? Anong gagawin po natin? Sasabihin ba natin sa ating mga sarili, hindi ko na siya pagmamalasakitan, hindi ko na siya ibibilang na kapatid kay Kristo, sisirain ko na lang siya dahil sinira din naman niya ako. Kung ganito po ang ating mga reactions, isa lamang ang ibig sabihin nito. Hindi pa tayo mature sa ating buhay espiritual at pananampalataya. Nananatili pa rin tayong mga sanggol, mapagkunwari, hindi nananahan sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos.
dahil dinadaig ito ng gawa ng ating kaaway. Ang mundo pong ating ginagalawan ay nabubuhay sa age of superficiality, of outward appearance, of deceit, and faking it. Bilang mga mananampalataya po ay nasa iisang katawan tayo ni Kristo. Marapat ng ating pag-ibig ay honest at totoo. Dahil ang opposite ng love ay hate, at ang pagkamuhi sa kapwa ay gawa ng kaaway. Madalas po kasi kapag may inayawan tayo sa ating kapwa mananampalataya o hindi kapwa mananampalataya, ito lamang yung ating nakikita, yung kanilang kasiraan. Kumbaga sa isang papel na makinis at maputi, yung isang tuldok na naroroon, ay yun lamang ang ating nakikita, doon lang at nakafocus ang ating tingin. Para tayong laging nag-i-spy sa kanilang mga kilos o mga sasabihin. Lagi nating binibigyan ng masamang pakahulugan. Hindi na natin nakikita ang mabubuting bagay sa kanila. Hindi po ito gawin ng isang tunay na mananampalataya at matured sa kanyang pananampalataya. We must always be looking for the best of others, ika nga. Determined to seek the very best for the other person. Ang taong masyadong mataas ang pagpapahalaga sa kanyang sarili, ang taong napakalaki ng opinyon niya sa kanyang sarili, ay naglalagay ng pader sa kanyang kapwa. Hindi siya marunong mag-step down o magpakumbaba. Ang tunay na Kristiyano ay umiibig sa kanyang kapatid. Kung papaano ito pinapakita ay maaaring maging depende po sa tao, pangangailangan at pagkakataon. Pero hindi po dapat ganito ang pag-ibig ng isang mananampalataya. Ang kasalungat po ng pag-ibig ay pagkamuhi, at ang tunay na Kristiyano ay hindi marunong mamuhi sa kanyang kapwa sa kahit anumang kadahilanan. Of course, nasasaktan po tayo, pero dapat pinapanalangin natin yung mga hurtful feelings po natin na ito upang tayo ay makaibig sa ating kapwa, mapatawad natin sila. Kung tayo ay namumuhi, simbolo ito na hindi lumalago ang ating mga pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Hindi nangangahulugan ang mga matagal nang tumanggap ng bautismo, dumadalo po ng mga regular na pagsamba, nagtaglay ng kaalaman sa mga doktrina o mga aral ng Diyos, ay sapat ng katangian upang masabing ang isang Kristiyano ay maunlad sa kanyang pananampalataya. Hindi po. Kung nangingibabaw naman sa atin ang pagkamuhi at kawalang pagpapatawad, hindi tayo lumalago at hindi nagmamature sa ating buhay pananampalataya. Ang tagasunod po ni Kristo ay nagmamahalan sa isa't isa, nagtutulungan sa paglago sa pananampalataya. Kapag may nangangailangan, may kabalikat, may katuwang. Handang magsakripisyo alang-alang sa mga kapatid. Kapag mayroong alitan, inaayos ito na mayroong pagmamahal. Kapag may pagkakasala at naliligaw, naroon ang pagpapatawad. Itinutuwid sa diwa ng pag-ibig at kahinahunan. Walang tsismisan. Nagsasama-sama upang manalangin, mag-aral, at magpalakasan. Hindi po nawawala sa iglesia ang mayroong mga mahihina, napapalugmok sa kahinaan, pagkakamali, pagsubok. Ngunit kadalasan, hindi po ito natutulungan ng mga kaanib. Sa halip, natulungan ay lalo pang hinahatak pababa. Pangalawa po, isa tayong pamilya. Ibig sabihin, isang pamilya ang turingan. Show family affection to one another with brotherly love, sisterly love. Outdo one another in showing honor. Magmahalan kayo na may pag-ibig bilang magkakapatid. Sa pagpaparangal sa iba, magunahan kayo. Ang salita pong magmahalan dito ay dito lang ginamit sa Bagong Tipan. Philostorgos ang tawag po nila. Ito po ay pag-ibig sa pamilya o sa isang grupo na may deep connection ka. Ang pag-ibig po na ito ay parang sa pamilya pero higit pa sa isang biological family. Hindi dugo ang nagbubuklod sa atin, kundi biyaya na nagmumula sa Diyos. Kaya nga yung awit po natin, "Oh, I love you with the love of the Lord." Dapat tunay po ito, totoo at hindi lamang natin sinasambit sa ating bibig at sa ating mga awit. Dapat ito'y totoo at isinasagawa natin. Dahil isang pamilya, sa pagpaparangal sa iba, mag-unahan kayo. Sa isang kumpanya, kompetisyon, sa isang promotion, alam po natin, laging agawan po ng pwesto para sa mas mataas na posisyon. Pero sa church po mga kapatid,
parang isang pamilya. Hindi po ito isang kompetisyon. Naroon dapat ang cooperation, collaboration, may malasaktan, may pagdadalahan ng pasanin, may pagbabahaginan, mayroong paglilingkod na tapat at pagmamahal. Hindi kailangan na tinitingnan na isang kompetisyon ang ating mga paglilingkod. Kaya hindi po natin pwedeng hilahin pababa ang iba para makita lamang at tayo mapansin o ang ating mga gawa ang mapansin. Pangatlo po, mayroong maalab na paglilingkod. Sa iglesia mararanasan na pinapainit natin ang ating mga paglilingkod. Sabi nga po, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Si Kristo ang ating Panginoon at tayo po ay hindi lang basta mga lingkod na para bang tinutulungan natin siya sa kanyang ginagawa. Tayo ay mga alipin na nasa ilalim ng ating Panginoon. Kung ano ang ibig sabihin niya, naroon ang pagsunod at walang kondisyon, walang angal, walang delay na paglilingkod sa Kanya. Pero dahil din po sa mga kaabalahan natin sa buhay o mga kabigatang dinadaranas, maaari ang iba'y nanlalamig sa pananampalataya at paglilingkod o kaya'y tinatamad na maging kabahagi sa iglesia. Mas gusto pang atupagin ang ibang mga bagay kaysa ma-involve sa ministries ng iglesia. Pero hindi po dapat ganito, mga kapatid, ang umiral sa atin. Do not lack diligence. Hindi dapat tamad ang isang naglilingkod o isang lingkod ng Panginoon. Sabi nga po na Apostol Pablo, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Hindi angkop sa buhay Kristiyano ang pagiging tamad. Kailangan po naroon ang espiritu ng ating paglilingkod. Be fervent in spirit, ika nga. Ang sinabing be fervent ay galing po sa salitang Grego na literal na pakahulugan ay nag-iinit, kumukulo, umaapoy, nagliningas, umaalam. Hindi po ito namamatay. Hindi po ito ningas pugon. This is a metaphor for zeal or passion in doing something. Ang mga Kristiyano ay hindi tamad kundi nag-aapoy, nag-aalag sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya napakaganda po yung ministry natin noon sa Ilaya. Hindi na nga lang po nakapagpatuloy dahil po sa pandemya, bagaman sa iba't ibang mga pagkakataon po na sila'y nakakailangan, tayo po ay nakakapagbigay. At marami pong salamat sa bawat mga kapatiran na siya nag-aambag-ambag upang tayo ay makatulong sa ating mga kapwa na nangangailangan. Hindi lamang po sa kanila, kundi sa iba't iba pong mga nangangailangan kapatid natin outside po sa ating church. Nawa tayo po'y patuloy na magtulungan, magbalikatan. Encourage po natin ang bawat isa na magpatuloy sa kanyang pananampalataya at paglilingkod. Pag-alabin natin ang ating pananampalataya at paglilingkod. Magtulungan tayo at gamitin natin ang bawat mga spiritual gifts na binigay sa atin. Pangapat po, may galak at katyagaan sa mga kapigatian. Dapat maranasan po natin ang damayan sa mga kabigatan ng buhay. Hindi po tayo nawawalan ng mga kapatid na mga nangailangan. Lahat po tayo nakakaranas ng mga kabigatan at kapighatian ng buhay. Ngunit ang sabi nga po ay magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Rejoice in hope. Marami pong bagay sa buhay Kristiyano ang nakakahadlang para maranasan natin ang tunay na kagalakan. Maraming nagiging hadlang para malungkot at mawalan ng pag-asa. Pero sinasabi po dito ni Apostol Pablo na isang dahilan na dapat tayong magpatuloy at magalak at huwag panghinaan ng loob. Dahil may pag-asa, dahil nandiyan si Kristo na ating pag-asa. Alam nating pansamantala lamang ang ating mga paghihirap. May sapat tayong dahilan para ipagdiwang ang buhay kahit po sa panahon ng kapighatian at kahirapan. At sino po ang magpapaalaala sa atin noon? Bukod sa bawat mga pag-aaral natin, pakikinig ng mga salita ng Diyos, pagbubulay-bulay, sa pamamagitan din ng ating mga kapwa mananampalataya, ng ating mga kapatid. Mga kapatid, mahirap ang buhay Kristiyano, pero hindi po tayo dapat huminto sa ating pagtitiwala sa Diyos, sa ating pagsunod, pag-ibig at paglilingkod sa Kanya. Dapat tayo ay magpatuloy
Patuloy din tayong manalangin, idulog sa ating Panginoon ang ating mga kabigatan sa ating mga buhay. Patuloy na tayo'y dumulog na marugdog upang magkaroon ng pagbabago ang ating buhay espiritual. Maging matatag tayo kahit sa anumang mga pagsubok na dumarating sa atin. Panlima po, mayroong pagdadamayan. Mararanasan natin ang sagisag na ito ng pagdadamayan sa pamamagitan ng pag-abot natin sa iba. Sabi nga po na Apostol Pablo, tumulong kayo sa pangailangan ng mga kapatiran at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Ang pag-ibig po natin ay marapat na maging praktikal. Ang salita pong tumulong sa literal ay makibahagi. Ipadama natin sa mga nangailangan na hindi sila nag-iisa. At ang patuloyin naman sa literal na salita ay pursue hospitality. Hindi yung katulad na yung ating gusto lamang, ang ating tulungan. Hindi po ganito ang pagtulong na nais o pagdadamayan na nais ng ating Panginoon, kundi ang lahat ng mga nangangailangan. Gumawa tayo ng pamamaraan upang makatulong sa ating kapwa. Naisasagawa natin ito kung saan malugod nating tinatanggap ang isa't isa at nagdadamayan sa pangailangan, spiritual man o material na pangailangan. Pero hindi lang sa loob ng ating iglesia ang pagiging hospitality natin o pagtulong natin, kundi maging sa iba, maging sa hindi natin kapanalig. Sana'y may pamuhay po natin ang pagdadamayang ito bilang isang pamilya ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos para sa tunay na buhay Kristiyano, lumalago at lumalalim sa pag-ibig sa Diyos, sa isa't isa, at sa mga taong hindi nakadarama ng pag-ibig ng ating Panginoon. Tandaan po natin na ang paglago ng pananampalataya ay nasusukat sa katangian na isang tunay na nagtataglay ng pag-ibig na gaya ng pag-ibig ng Diyos. Ang paglago ng pananampalataya ay dapat pong consistent, nagpapatuloy ito, na napapanatili ang pananampalataya sa kabila ng pagsubok at mga kaparusahang tinatanggap natin, o mga kapighati ang tinatanggap natin. Ang pagbabago po ay mayroong prosesong sinusundan upang makamit ang hinahangad na mithiin. Bawat isa po sa atin ay nagdaan sa kalagayang bata na pansarili lamang ang iniisip natin at wala tayong pakialam sa iba. Ngunit dahil tayo po'y lumalaki, tumatanda na, nagkakaedad na, dapat nagkakamay gulang na rin ang ating pananampalataya. Dahil nagkakaroon tayo ng kamalayan sa ating paligid, naunawaan natin ang mga kaganapan sa ating paligid. Mayroong kanya-kanyang pangailangan ang ating kapwa. Matutunan nawa po natin na maging mulat sa kamalayan, na may damdamin din ng ibang tao. Mayroon din silang pangailangan at hindi lamang puro patungkol sa ating mga sarili ang ating iniisip at inuulit. May mga nagsasabing sila'y Kristiyano subalit nag-aasang bata pagdating sa spiritual aspeto ng kanilang buhay, pananampalataya. At gaya po ng mga bata, kailangan pa nilang kumuha ng pansin para lamang makuha ang kanilang mga kagustuhan. Kahit matagal na sa iglesia, walang makitang pagbabago at paglago, madaling tangayin ng hangin. Paano po natin malalaman na walang pagbabagong nagaganap sa atin bilang mga Kristiyano? Ang pag-ibig po ba natin sa ating kapwa ay unrealistic? Paano pa ba natin ibigin ang Diyos na hindi natin nakikita kung ang ating kapwa ng abot kamay lamang natin ay hindi natin kayang ibigin? Paano po ba natin ibigin ang may tinuturing nating kaaway? Paano ba tayo matutulungan sa mga pag-aaral natin na umibig ng tunay at may sinseridad? Paano ba tayo matutulungan ng bawat mga pag-aaral at pakikinig sa mga mensahe ng na nagmumula sa ating Panginoon upang tayo maituwid at maturuan tayo? Mga kapatid, having a strong spiritual life and building a closer walk with the Lord, napakahalaga po upang mabuild din natin ang mas malalim na relasyon natin sa ating kapwa. Huwag sana tayong manatiling bansot sa ating pananampalataya na walang pagbabago at paglago.
Ipakita po natin na tayo ay mga anak ng Diyos, tayo ay kanyang matapat na saksi, at siya ay nananahan sa atin sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kanyang pagmamahal sa ating kapwa. Nakapagpapatatag ng ating buhay espiritual ang patuloy po nating pagpapalalim ng ating relasyon sa ating kapwa, ng ating pananalangin, pagsasaliksik, pag-aaral, pakikinig ng kanyang mga salita, ng ating paglilingkod sa kapwa. Patuloy po na ipinapaalaala sa ating mga kapatid, ang buhay pananampalataya ay isang mahabang proseso ng paglago sa ating relasyon sa Diyos, sa ating relasyon sa kapwa. Kung kaya't maging matiisin tayo sa isa't isa. Ang paglago po sa pag-ibig bilang isang komunidad ng mananampalataya ay isang matagumpay na paglalakbay natin sa ating pananampalataya. Isang matagumpay na paglalakbay ng isang iglesia. Mga kapatid, magsuri po tayo sa ating mga sarili bilang nasa iisang katawan ni Kristo. Take a moment in silence to ask God's forgiveness, understanding, patience, and power for this relationship. Pagnilayan natin ang wagas na pag-ibig ni Kristo sa atin. Papaano niya tayo pinatawad para makapagpatawad din tayo sa ating kapwa. Papaano niya tayo inibig na hindi nakabase sa ating estado sa buhay, kung tayo man ay mabuti o masama. Makita nawa tayo ng Diyos na tunay at tapat ang pag-ibig sa isa't isa, upang siya ang makilalang sinasampalatayanan natin. May sa buhay natin ito para sa kanyang karangalan. May isang tabi nawa natin ang ating mga pagiging makasarili, ang ating mga pagmamataas, mga matataas na pagpapahalaga natin sa ating mga sarili, ang ating mga hypocrisy. Hindi dapat artificial ang ating pagmamahal sa ating kapwa. Pasuri po tayo sa Diyos at nawa tayo patuwid sa Kanya. Tandaan po natin na isang iglesyang kinakikitaan ng tunay na pagmamahalan sa isa't isa at pagkakasundo ay tunay na pinaghaharian ng Kanyang banal na Espiritu at makikitang tayo ay mga tunay na alagad niya. Huwag po nating hayaang maghari sa atin ang kasamaan, kundi daigin ito sa pamamagitan ng tali ng pag-ibig na nag-uugnay sa atin sa pamamagitan ng wagas na pag-ibig ni Kristo sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Ang pagpapala ng Panginoon, pag-iingat at proteksyon niya ay patuloy nawang igawad sa bawat isa.